Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo po ay makapagbigay ng mahahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Kayo po ay nakikinig ngayon sa programang Ahensya de Konsensya. Ito po ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. At muli, ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Buenos dias a todo, maayong hapon sa tanan, good afternoon po sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Ganon din, good afternoon sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi at umaabot din po tayo sa baybayin banda dyan sa may Malaysia. Good afternoon po. At syempre, dahil tayo ay napapanood na sa Facebook at YouTube, ayan, good afternoon, good morning, good evening sa lahat ng ating mga viewers na nakikinig at laging tumututok dito sa ating programang Ahensya de Konsensya. Ngayon hapon po ay makakasama natin muli ang ating bagong partner, ang National Police Commission 9 o NAPOLCOM Region 9. Again, tuwing first and third Wednesday of the month po natin silang nakakasama dito sa ating programa na mapapakinggan nyo po mula 1:30 ng hapon hanggang 2:30 ng hapon. Kaya wag na po nating patagalin pa. Tayo po ay natutuwa dahil for the second time around ay makakasama po natin hindi lang ang ating Assistant Regional Director, no, si ARD. May mga bilang ko tatlong episode may utang sa akin si si ARD at nagpapasalamat tayo dahil kasama rin po natin ang ating Regional Director. Una, i-welcome po natin ang ating RD, si Attorney Pablito M. Abad. RD, good afternoon, maayong hapon. Ma'am, good afternoon po at saka mayong hapon. No? Yes. Magandang hapon po sa lahat po na nakikinig at sa nasa sakop na abot po sa broadcast po ng DXEA 1116 at saka mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sabi ko nga po kanina, nung isang araw lang po kita nakita, RD, sa Pagadian, andito na po kayo ngayon ulit. Maligayang pagdating po dito sa syudad ng Zamboanga. Siyempre si ARD, ayan ang ating Assistant Regional Director na na-miss natin dito sa ating programa. Welcome po natin Attorney Alexis De Lima. Attorney, good afternoon po. Yes, good afternoon. Good afternoon po, Ma'am Sara, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng programa natin. No? Yun nga, nabanggit ko kanina na ilang mga tatlo or apat. Yan, pero andyan naman yung mga abogado rin namin, no? Sina Attorney Jameson Rodriguez, sina Attorney RB Arquesa, dahil madami rin tayong mga activities dito sa Zamboanga City. Especially nandito yung Police Regional Office 9, kaya kami sa NAPOLCOM, si RD kasi nandun sa Pagadian, so I'm representing RD sa lahat ng mga activities dito sa Zamboanga. At nagkataon na may mga unscheduled last time na naging conflict, no? Nagkaroon ng conflict dito sa programa natin. But it's nice to be back. So andito po kami ulit and sabi nga natin, kasama natin ang ating butihing Regional Director. Yes, at tinatanggap po namin ARD ang iyong mga naging dahilan. Yes. Equally important po talaga yun, no? At maraming salamat po sa mga naging representative at Attorney Arquiza and Attorney Simpson na marami rin po kaming natututunan. Kaya naman po marami pa tayong pwedeng matututunan dito sa ating programa kasama po ang NAPOLCOM. Kaya kung kayo po ay may mga tanong, komento o message, kahit greetings ay ipadala po sa 0916-296-6625 o kaya ay pwede pong mag-comment sa ating FB page sa 1116 DXAS. May FB page din po, Attorney, ang ating NAPOLCOM? Yes, yung official FB page po ng NAPOLCOM Regional Office 9 ay NAPOLCOM Regional Office
Roman numeral 9, yung IX. Yun, no? So, pakipollow na rin yung page namin para makita nyo lahat ng mga activities namin at saka yung mga announcements, especially pagdating sa pag may mga schedule tayo na examinations. At ngayong hapon po, pag-uusapan natin itong tungkol sa pagiging responsable, no? Responsableng pagmamayari at paggamit ng baril, tungkulin ng mga pulis at sibilyan. Kasi po, no, RD and ARD, kamakailan, siguro mga 1 or 2 months ago, may mga insidente po tayo kung saan sangkot po yung ilang PNP personnel natin sa issue po ng pagiging responsible gun owner. No, pero hindi natin i-discuss dito yung case mismo. Pero pag-uusapan natin dito, paano po ba ang dapat na pangangalaga pag tayo po ay isang gun owner? So siguro si RD and then ARD, no, bilang kinatawan po ng NAPOLCOM, paano po ba natin dinidescribe, inilalarawan ang pagiging isang responsible gun owner? Sige, ako na siguro ang mauna. Yes po. So, ang pagiging responsible gun owner, una-una siguro sa lahat is kung ilalagay po natin sa context na yung ownership, no? Yung ownership ng isang baril ay isang pribilehiyo na pinoprovide po sa government at saka mayroong mga existing na regulasyon. Pero kung ilalagay din natin sa context, yung pagkakaroon ng baril ng isang pulis ay bahagi sa kanyang tungkulin bilang law enforcement. Pero may mga instances din na yung pag-aari niya sa kanyang baril ay talagang pag-aari po. Kasi yung gun ownership, pero in both cases, no, pinakauna yung sinabi ko na yung gun ownership is a privilege. Kaya nga, hindi po pwedeng mamayari ng isang baril kung walang kaukulang compliance sa mga requirements at saka corresponding permits, saan po pwedeng dadalhin, saan po pwedeng na bitbitin yung kanilang baril at saka may corresponding lisensya. Yan po, no? So, ownership at saka yung permit to carry. Sa part naman ng kapulisan natin, nagiging parte sa kanilang tungkulin yung pagdala ng kanilang baril. So, parang as a general requirement, general rule, no, na pupwedis lang makadala na ka ng baril. Kasi yung mga baril natin, usually classified yan. Meron tayong short firearm, meron siyang long firearm, no? So, ang general na requirements natin diyan, pupwede diyan kung naka-uniforme at saka naka-duty. So, ayan yan, no? Kasi talagang connected, nagiging requirement sa kanilang pagpiperform sa kanilang tungkulin. So, ibig sabihin, kung may mga sitwasyon man na hindi sila nagjo-duty, prudent to tell na sana hindi nila bit-bit or hindi talaga bit-bit ang kanilang baril. Pero may mga PNP po tayo na kahit hindi nakaka-uniforme, nagjo-duty pa naman din. No? Meron tayong mga PNP personnel na na-assign sa mga intelligence units na in some cases, pero may mga standards na sinusunod. Pero yung tinitingnan natin na naka-display talaga, so on and so forth, yun yung at the time na on duty na naka-uniforme sila. So, depende sa klase ng baril na kanilang dala at depende din kung saang unit sila na a-assign. At saka yung baril, kailangan gagamitin lang diyan for the purpose of law enforcement sa kanilang performance sa kanilang trabaho, and secondly, related pa rin sa kanilang trabaho, for protection of their own lives and their own safety. So, yun yung pinaka-broad natin na context kung paano i-handle ang pagdadala ng baril ng mga kapulisan natin. Attorney De Lima. Tama yun, no? Napakaganda nung explanation na syempre itong ating mga kapulisan na inherent yan, no? Parte yan ng trabaho nila. Being law enforcers, tayo naman, the government, we will have to arm our law enforcers. Kaya may mga baril sila
for them to be able to effectively discharge their duties and functions, particularly in the maintenance of peace and order, no. But of course, kahit sa ating mga kapulisan, sinasabi nga that will be the last resort, no. Ibig sabihin, meron silang tinatawag na certain parang graduated, no, yung force na gagamitin nila, no. Kung pwede naman, dati nga may batuta pa. Kung pwede naman i-restrain ang isang tao na nanggugulo through batuta, pwede, no? Then dahan-dahan nag-i-increase, no? Merong explanation yan, yung tinatawag nilang force continuum. And yung last resort will be the lethal force, the use of their firearm, their handgun, no? But nonetheless, kahit na sila ay authorized na magdala ng baril, or they are armed, no, for a particular purpose dahil nga sa trabaho nila, but it is incumbent upon them to exercise extraordinary diligence, no. Hindi lang sa paggamit ng baril na yan, but kahit na sila ay off duty, kung sila ay nasa bahay, yung baril na yan dapat napaka safe kung saan nila itatago yan, no. Hindi pwede basta-bastang nandyan madaling lang maabot ng halimbawa ng anak nila, ng pamangkin nila, or kung sino mang ibang tao na nakatira din dun sa bahay na yon, no. Otherwise, masabi natin, para sa akin, no, personal opinion, pwedeng masabi na may lapses on the part of that police officer, especially in as far as that diligence that is required of him being a gun owner or in possession of that firearm. So, yun siguro yung nakikita kong sa akin, sa perspektiba ko, pagdating dito sa ating mga kapulisan, sa ating mga sundalo, sa ating mga law enforcers na authorized na to be in possession nitong mga firearms na ito. Tama po ba, RD tsaka ARD? Ibig sabihin, kapag ang situation nakuha yan sa'yo, kahit gaano mo to itinago, pero kung nakuha ito sa'yo, talagang masasabi na nagkaroon ka pa rin ng negligence. Kasi bakit nakuha sa'yo? Bakit patagong nakuha or di ba nakita or bakit alam nitong taong ito, ng kamag-anak mo, ng pamangkin mo? Yung po kasi yung nangyari dun sa Tacloban, no? Parang alam ata nung pamangkin saan yung firearms nung kanyang tita. So pag ganyan, talagang masasabi natin nagkaroon pa rin talaga ng negligence kasi bakit niya nakuha? Bakit alam niya saan ang nakatago? Ganun po ba yun? Perspective po yan kung ano ng degree ng pag-iingat ang ginagawa po niya, no? So, magkakaroon ng mga investigations niyan. Titingnan pa rin kung to some extent, to some point, mayroon siyang pagkukulang. Pero the fact na nakuha yan, na nagagamit, magkakaroon siya ng corresponding na involvement on sa investigation. Kasi nagiging responsibilidad niya yung safekeeping at saka yung safety kanya sa kanyang baril. Pangalawa din, naging responsibilidad niya yung pamangkin ba yun niya? Kung papaano nagkakaroon siya ng guidance if ever, no? Kasi pamangkin, yung mga tita, tito, or yung mga older kasi, especially in the Filipino family, kakaroon ng mga moral ascendancy, no? So, kung palagi nating tinuturo, palagi nating pinag-uusapan, and palagi tayong nagbibigay ng mga guidance or mga limitations and the respect, no? So, yung ganong mga bagay would really contribute. So, kung nagkukulang siya doon, no? Mga parte na hindi niya nagampanan or hindi niya naibibigay yung gano'n, no? Kasi lalo na pag bata ang pag-usapan natin, no? Ang bata kasi usually pag sinasabi nating bata, magkakaroon niya ng limited responsibility. In fact, mayroon ding edad talaga na wala siyang accountability kahit meron siyang nagawang krimen, no? So, saan yun kinukuha? So, kung lalampas siya sa certain age, titingnan kung alam niya ang tama o ang mali. Yung discernment na sinasabi. Kung doon naman sa hindi siya lumalampas sa edad, talagang wala siyang accountability or wala siyang liability. Ngayon, hindi na natin maibabalik kung ano pa ang nangyayari. Wala mang liability or accountability or guilty, pero
yung incident, no, yung mayroon nang nabiktima, mayroong nangyayari, hindi natin maibabalik. And either kahit walang guilty doon, pero kung titingnan natin, may pananagutan kasi may nangyayari. May nangyayari. Ngayon, sino ang nagkulang? Sino ang nagkulang? Kaya nga, very, very important siguro na titingnan natin yung responsibilidad ng mga immediate na relative, guardian, parents, so on and so forth, para magkakaroon ng proper na perspective kung ang mga bagay ay paano nangyayari. And sa part din siguro ng mga kabataan, no? Kasi it would be i-perspective kung anong klase sila if ever they will come to the point na magiging mature na sila, anong propensity, anong inclination, baka, no? So, yung medyo kung bata pa, at that point, talagang ang batas is very, very lenient. Kaya nga nagkakaroon ng issue yan kung anong gagawing batas sa Kongreso, kung kailangan bang magkaroon ng ibaba or ano pa ang pupwedeng magiging adjustment kaya or intervention kaya sa part ng other agencies of the government. Pero kung titingnan din kasi natin, yung sphere of influence ng isang tao would be on the immediate na persons na kanyang salamuha, no? So, itong mga bagay na ito ay dapat titingnan. But then, doon sa perspective sa isang police officer, mas mabigat kasi ang nire-require na diligence sa kanila. Kasi sila yung taga-implementa ng batas. Sila rin yung unang nagiging agency natin, first line of agency na we expect na to provide public safety, public order, and protection for any incidents that may be equivalent to the occurrence of a particular offense or a crime. So medyo mataas-taas yung required. Yung sa amin kasi, yung diligence na, I don't know kung mag-a-apply siya, pero meron kasing mga term tayo sa diligence, no? Yung tinatawag na extraordinary diligence, no? Mga ganun-ganung bagay, no? So, may mga particular na batas na nag-require talaga ng extraordinary diligence in as far as yung care mo or yung attention mo sa isang bagay. And I think, sa personal na perspective ko, doon sa handling ng baril, parang dapat ganun ang standard na sinusunod sa isang law enforcer or law enforcement officer. Okay, mamaya po tatanungin ko rin po Ardino and Attorney De Lima ang pinagkaiba naman ng paano pag civilian po yung nagmamay-ari ng baril. Pero Attorney De Lima, pwede niyo po ba kaming dalhin doon sa halimbawa bagong recruit ng mga kapulisan natin? Kailan po natin yung term po ba, kailan natin nire-release yung baril, and then may mga proseso ba silang dapat gawin to own that gun? Kanila na ba din agad po yun? At kailan, ano yung mga standard protocol na kailangan nilang laging isipin bukod po doon sa mga sinabi nyo na gagamitin na lang talaga siya pag last resort na lang talaga as much as possible? Well, itong mga bagong recruit natin, of course, they undergo yung mandatory training, yung tinatawag natin na basic recruit course o yung public safety basic recruit course, yung PSBRC. At doon sa training na yon, part ng training na yon ay yung gun handling, no? Yung paano gamitin ang isang baril, no? So tinuturuan sila. Kaya nga dito sa training center natin, no, merong may firing range, no? So doon sila tinuturuan, no, paano gumamit ng baril. Kasi although yung iba diyan mostly mga criminology graduates, pero may mga recruits din tayo na education graduate, na graduate ng nursing. Yes, opo. So basically for 4 years itong mga nursing graduate nandoon sila sa school, ang inaaral nila naman ang yes, syringe at saka yung sphygmometer, no? So hindi pa marunong gumamit ng baril. Pag teacher, chalk ang hawak. Chalk naman ang hawak. So, ngayon, tuturuan sila dyan sa training center. Now, kailan sila i-issuehan ng baril, no? And may mga nakikita tayo kasi yung PSBRC nasa more or less mga 6 months, 7 months. After ng PSBRC, yung tinatawag natin na Field Training Program, FTP, may mga nakikita tayo na wala pa ring baril, no?
So, I don't know kung ano yung protocol dyan ng PNP with respect to the issuance of firearms dito sa ating mga kapulisan. Okay. Pero ako personally, tingin ko the moment na once they will be deployed outside, dapat armed na sila, no? Otherwise, parang ano lang din yan sila, nandyan sila sa labas, no? Naka-uniforme, identified sila as police officers, pero syempre, makita sila ng may mga masamang balak, ay wala naman palang baril, hindi tayo Opo. matakot dyan sa mga pulis na tayo ay gumawa ng masama kasi wala naman palang mga baril yan. Ma-interrupt ko po kasi mga years ago, natatawa nga po ako, nakadeploy nga dyan sa city proper, pero yung bag lang ng baril meron, wala mismo Holster lang. Oo, yung holster lang, wala mismo yung baril. Sabi ko, so paano yan sila pag may mga crime incident bigla? So hindi ko pa alam kung nag-improve na ba ngayon ng PNP. So yun nga yung nababanggit ko. Pag FTP, parang nakita natin wala pa. So I don't know kung dahil sa hindi pa available, depende kung sa yung baril mismo, kung hindi pa sa logistics, no, doon sa PNP, kung hindi pa ba available or merong certain siguro kung kailan issue. Pero ako, for as long as they are deployed, sa tingin ko it is necessary that this police officer should be armed. Syempre po. RD, baka may dagdag po kayo doon. As a standard, no? As a standard, tama yung sinabi ni ARD na the moment na nakalagay sila sa isang deployment, no? May post na sila. Deployment. Even though yung purpose, generally, yung purpose kasi diyan is observation. In fact, yung nade-deploy yan sila, mayroon silang kasama mga regular talaga na naka-field, no? Yung mga naka-assign na sa mga units, sa mga stations na mga senior officers na hindi na nag-undergo ng training na katulad na ginagawa nila. So basically, yung purpose kasi sa FTP, no, Field Training Program, yung other term kasi na tinitingnan natin, no, halintulad kasi yan ng OJT, no? Parang on-job training, no? So kung on-job training, the very purpose for them is i-observe nila kung paano ginagawa ng mga regular na mga miyembro ng kapulisan ang kanilang mga trabaho. And while ginagawa nila yan, may mga FTO yan sila, no? Mga field training supervisors at saka officers na nag-observe din sa kanila at saka ginagraduhan din sila. So, on that stage, that would be about 6 months. Pero, hindi natin po pwedeng masiseparate yung circumstance na nagjo-duty talaga sila on the community, and it would expose them to vulnerability, and limitations for them to act accordingly kung mayroong nangyayaring mga krimen, no? So para sa akin din, at that time exactly, no, pero it would be siguro very very good timing na while nag-observe na sila at alam na nila yung ginagawa nila, that would be the proper time na mabibigyan sila na kanilang mga issued firearms. Isang observation din minsan kasi yung firearm, procurement ng baril, no? It's either long firearms, short firearms, ammunition. That would be subject to annual, no, procurement of the PNP. Then sometimes it would take time, no? It would take time, procurement, kailan na-deliver after it's being procured by the government, na susunod yung lahat ng mga requirements natin sa regulation, sa COA, delivery, inspection, so on and so forth. So may mga instances na andiyan na yung mga FTP natin, pero baka yung baril ay kulang pa, or baka yung baril andun pa sa karami, no? So may mga ganoon na instances. So may mga instances din na at the start mayroon na rin yung baril, mayroon tayong tinatawag na naka-storage na baril, pero minsan kulang pa din. So mayroong iba na nai-issuehan, mayroong iba na wala din. Pero eventually, at the time na ipi-field na sila, very, very advisable, no, and very, very proper na magkakaroon na talaga sila ng issuance sa kanilang firearm. Yung short firearm, no. So dapat mayroon ng ganun. Kasi for the use, yung sa paggamit nila, doon pa lang sa first 6 months, yung tinatawag nating BRC, yung hindi pa sila lumalabas, kasama na yon sa, may subject kasi lang tinatawag na
militaristics, no? Kung paano ipi-perform yung militaristic na side, no? Side sa isang pamumulis, no? Kasi kahit sinasabi kasi natin na civilian in character yung police, pero there is still militaristic aspect yung paano sila mag-handle ng baril, paano sila mag-i-enforce, no? Paano sila mag-ooperate, no? So mayroong some sort pa rin na similarity how the military would operate. Yung context lang siguro ng pag-i-involve na sa investigation, reporting, so these are actually plain civilian in nature. Pero yung some of their skills, lalo na pag BRC, because ang pinakauna na magiging deployment nila would be on the mobile companies. So talagang mayroon niyang part na militaristic training, and part of that would be gun handling. Okay. So yun yan. Yun yung mga dapat alam natin. Pero kay Attorney De Lima, may ano po yung mga do's and don'ts din natin? Kasi yung, di ba, may nag-viral nga po na dito po ba yung Samarsa, nakalimutan ko, Del Norte po ba yung lasing siguro, yung yung pulis, nanutok siya. Paano ba pag hindi siya naka-duty? Pwede po, syempre of course hindi pwede yung gano'n, no? Kukunin niya yung baril, lalabas niya, itututok niya. Ano mga do's and don'ts po, Attorney? Ayan, siguro ito, ginamit ko nga kanina, no, yung sabi kong extraordinary diligence, pero sa civil code merong degree of diligence yan, di ba? Nag-umpisa yung diligence of a good father of a family, then extraordinary diligence. Di ko alam kung applicable yan dito, pero kung anong merong highest, no, standard of diligence na kailangan i-exercise, iyon yung dapat na i-exercise talaga ng ating mga kapulisan, no? Yung the highest standard of diligence required, no, sa akin dapat yun, dahil nga hindi biro itong baril na ito, no? Sabi ko nga, gagamitin lang talaga to, especially pag under threat na, no, yung buhay ng ating kapulisan, no? So pwede niyang gamitin itong baril na ito. And doon sa mga nakikita natin, mga kapulisan, no, for some reason, yun nga, nakita na nag-viral na dahil nga nagiging iba na yung karakter, no, especially pag lalong-lalo paghaluan mo yung baril at saka yung alak na kainom na, influence. tapos meron pang baril, ay iba yung combination niyan, no? Nagiging may attitude pa, nagiging mas matapang, no? Kaya sabi ko, yung highest standard of diligence, dapat yun yung obserbahan ng ating kapulisan, no? Lalo na ngayon na andyan yung mga CCTV, ang mga tao may mga cellphone, no? So it is incumbent upon our police officers to really conduct themselves properly at all times, and this includes, no, yung proper yung diligence required, no, paano pag ng baril, no, binigyan ka ng pribilehiyo dahil nga ikaw ay isang police, no, you are authorized to possess that gun, no, pero wag mong gamitin para mang-abuso ng mga kapwa natin. Wag mo gamitin yan para manakot or ano pang gawin na anything that is deemed irregular or unlawful, no? So yun nakita ko, yung pagiging pulis, sabi ko nga, malaking responsibilidad yan. And for some, siguro nakikita nila trabaho lang yan. Yung mga pumasok sa PNP, nakita nila ay trabaho lang yung pinasukan ko. Pero para dun sa mga civilian, pag makita sila ng pulis, ang tingin nila dyan ay yung pulis ay symbol of authority, no? So yung pagiging authority mo, 'di ba? Yung pagiging armed mo, dapat gamitin mo yan sa tamang paraan, no? Hindi naman para mang-abuso or manakot, no, or takutin ang isang kapwa kung ito ba'y naging kaaway mo or kung ano may meron kayong misunderstanding. So yun lang, again, no, going back dun sa siguro parati nating tatandaan nung sila ay nasa training center pa, ano ba yung itinuro sa kanila, lalong-lalo na yung transformation from being a civilian into becoming a police officer, no? So being armed, no, does not give you parang the authority na yan mang-abuso. That gives you the authority to enforce the law and to ensure public safety, to ensure peace and order. Pero hindi ka binibigyan ng authority na
and abusuhin mo yung power mo, no, na bilang isang pulis. Meron po ba tayong challenge habang nagkakaedad ang ating mga pulis, nagkakaproblema po dun sa paano sila nagiging, yung ego, yung pride, and then imbes na nandun pa rin yung maximum tolerance, minsan nagiging siga na dahil na-realize nila may ganyan po ba tayong mga challenges ngayon sa ating mga kapulisan, and sino po dapat ang mag-address ng ganitong mga issue? RD. Okay. So, yung ganun na situation, siguro hindi natin mailalahat na meron talaga, no? Kasi every year annually, no? Sa pagkakaalam ko, no, meron tayong existing na mga measures from our office, from the NAPOLCOM policy, and pina-implement natin yan sa kapulisan natin, no. Isa diyan sa existing na regulation is that yung requirements sa neuropsychological evaluation nila, no. That is really annual. Pangalawa din, itong sa drug testing, no, baka magkaroon ng influence, so on and so forth. So, yung mga bagay na yan, they are really requirements, they are must para sa kapulisan natin. So, sa part ni NAPOLCOM, sa trabaho ng opisina namin, every year, mayroong tayong opisina ng nagkakandak ng assessment, inspection, at saka evaluation doon sa kapulisan natin. Quote-unquote, kung sabihin natin kapulisan natin, lahat ng component sa kapulisan natin, sa either yung physical component, non-physical component, property component, and even the personnel, and even the training. So, tinitingnan natin yan. Sa AOR natin, it is a requirement for us, POLCOM, na lahat ng kapulisan natin na inspect yan. Kasama sa tinitingnan natin, yung pag-administer ng neuropsychological examination ng kapulisan natin. And siguro i-connect natin, mayroon bang challenge as they grow old, no? As the age. Kung ibabalik natin, by the time na pumapasok sila, and every year thereafter, nakakaroon ng standard. Yung pagsasubject them to neuropsychology, no? Neuropsychological requirements, no? So, talagang every year yan. Pero kung titingnan din natin, yung pumapasok yung isang civilian, no? Yung pumapasok yung civilian into active service, wala pa siyang exposure doon sa actual na mga encounter, sa actual na mga problema, sa real field na trabaho, no? Iba din kasi pag andiyan ka na, no? Yung mga exposure mo diyan, yung mga pressures diyan, yung mga kaakibat na mga instructions, at saka yung actual na exposure mo sa danger, no? So, yun din ang mga bagay. And dalawa ang nakikita ako na situation, no? Yung iba nga diyan, medyo as they grow older, minsan medyo yung paggamit ng baril, yung pag-actual na pagpapaputok ng baril, minsan nagiging hindi na masyadong natutukan, no? Ang issue diyan is proficiency, no? Unang issue is kailan bubunutin, kailan gagamitin. At if ever gagamitin man, yung proficiency na maitatamaan ko sa tamaang patama yung tao or yung subject o yung object, no? Kasi kung hindi yan na i-exercise, iba ka, instead na patamaan mo yung paa, mas malaki yung puso, sentro-sentro, no? So, kung hindi man, may mga instances na baka nag-overtake na baka ako mauunahan kaysa ako pa ang mamamatay. So, itong mga bagay na ito, kailangan na magkakaroon ng continuing upgrading, seminar, revisiting, no? At saka yung mga commanders, kailangan nilang gagawin yan. Kasi these are some of the factors na nakakaroon tayo ng problema doon sa handling ng firearms, no? So, yun. Kahit yung proficiency, no? Yung tamang paggamit ng baril, no? Tamang patamaan. Mayroon kaming mga insidente, naalala ko dati, na nagkakaroon ng
overreaction, nagkaroon ng overkill, no? Instead na hindi I-disable mamamatay, lang sana. i-disable lang sana, inamamatay. Mhm. Dahil armed Natuluyan. din, natuluyan, no? Mm. So may mga ganun-ganung bagay. Kasama po yan sa tinitingnan nating continuing professionalization ng kapulisan natin at saka proficiency, no? Mhm. Proficiency kung paano la gagamitin ang baril. Because yung baril talaga, kung sila pa, no, sa part ng kapulisan, siguro allowed me to use, no? Baka magsiselos yung mga asawa, pero yung baril is more than a spouse for them. Because it would mean their life and their death. Mhm. So, sa part ng kapulisan. So, yun yung kaimportante kung paano natin i-handle yung firearm. And that would correspond to only one word. Yung responsibility natin on our particular firearm. Okay. Ah, So, continuous learning po pala talaga Yes. yan, RD, no? Oo. And nache-check natin kung nagkakaroon na ba ng maling influence ang baril sa kanila through neuro at iba pang mga examination, may mga drug testing din po palang ginagawa. Sige po, sa ating pagbabalik, itatanong naman po natin kay ARD, ano ba yung mga kaso pwedeng sa isampa, no? Halimbawa, kahit sabihin niya, pasensya na po, hindi ko naman alam na ganito mangyayari, na influensyahan lang ako ng alcohol, o kaya hindi ko alam, kinuha sa akin ng pamangkin ko. May anong mga kaso ba ang pwede nilang kakaharapin? So, magbabalik po ang ating programang Ahensya de Konsensya pagkatapos lamang ng ilang paalala. Sabe ba tu, ay pwede kita ibita con el desgracia na kamino? Si pirmi kita akorda con el blow bagets. Si kuya, memorial ang pirmi con el blow bagets. Akorda lang pirmi checkya con el. B. Brake. Asigura que justo el level del brake fluid, chequea también con el brake pad y gas pedal. L. Lights. Antes de man viaje, checkya anay si embuenamente todo el magaluz. O. Oil. Chequea pirmi si justo ba el level del oil, bisya también si tiene leaking. W. Water. Checkya tamen con el level del agua. Debe hindi tan leaking el radiator, ichene agua el windscreen wiper. Pirmi lleva maskin 1 litro de agua. B. Battery. Debe no hay corrosion el batería y takansa na metal plates el electrolyte liquid de este. A. Air. Asigura que justo lang el pressure del aire dal dituyo rueda y reserva. G. Gas. Asigura kay husto y hindi ay palta el dituyo gasolina si ora tutan biyahe. E. Engine. Checkya si embuenamente el tuning del makina. T. Tire. Asigura ki hindi pino el goma, inuay roto el mga rueda pati spare tires. S. Self. No maneha si quiere dormir, cansaw, tanbuyong o tomaw. Prinsipya ara, blow bagets. Pirmi checkya con el brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tire, y self. Tiene presente, responsibilidad de aton el seguridad na camino. Este aviso te lleva con ustedes el 1116 DXAS Radio Comunidad. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan.
at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. At nagbabalik ang Ahensya de Konsensya, kasama pa rin po natin ang Napolcom Regional Office 9 at muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Kasama po natin ngayong hapon ang ating Acting Assistant Regional Director, Attorney Alexis De Lima, and of course ang ating mismong Regional Director, Attorney Pablito M. Abad Jr. Attorneys, good afternoon po muli. Afternoon. Yes, Yes, well, ma'am. Good afternoon po. at kanina nga po, pinag-uusapan namin dito yung tungkol sa responsableng pagmamayari at paggamit ng baril, tungkulin po ng mga pulis at kahit po ng mga sibilyan. Kanina po naputol po ang ating usapin doon sa tanong ko na ano po yung mga possible mga cases na pwede pong kaharapin ng ating mga kapulisan if ever po na mapatunayan na nagkaroon talaga ng pagbaya, nagkaroon ng kapabayaan sa paggamit ng baril. Paano po ba? Ano yung mga cases po, Attorney De Lima? Yan. Ang ating mga kapulisan naman, they are fully aware na eto nga, pag halimbawa, may negligence on their part, and particularly sa yung naging careless sa pag-handle ng issued firearm nila, ay may pwedeng magkaroon ng corresponding. And kung makita natin na grave ang naging yung halimbawa yung misconduct ng isang pulis would constitute a grave offense, so pwedeng makasuhan ng grave misconduct or pwede ring conduct unbecoming of a police officer, so dito sa opisina namin, the National Police Commission, pag grave offense, and then kung makita wala namang any mitigating circumstance, para ma-mitigate yung penalty, talaga yan, grave din yung penalty na impose, which is dismissal from the service, So at alam din ng ating mga kapulisan na hindi lang si Napolcom ang may jurisdiction upon administrative actions against police officers, andyan din yung People's Law Enforcement Board, yung PLEB, andyan yung PNP mismo, through the conduct of the investigation of IAS, yung Internal Affairs Service, particularly dun sa breach of discipline ng ating mga kapulisan. So madaming mga sanctions na pwedeng impose, depende rin sa degree of offense na ginawa ng ating kapulisan. So graduated din yung penalties. Kung grave, pwedeng dismissal from the service. Kung yung medium na penalty impose, pwedeng demotion 1 rank. Ibig sabihin, kung dating let's say kapitan, pwedeng ma-demote, bababa ng 1 rank lower yung rank niya, at pwede rin ang suspension, so yan yung mga penalties na pwedeng impose. At ang mga kaso naman yon, pwedeng grave offense, pwede namang less serious, at pwede yung light lang yung offense na kinomit ng ating kapulisan. Pag suspension po ba, without pay po ang meaning po niya, Yes, kasi that is a penalty, And meron pang accessory penalty, if I'm not mistaken, pag na-suspend siya for that particular na year, for that particular na semester,
parang forfeited din yung mga ibang benefits kagaya nung bonus, no? 13th month, 14th Yes, month. hindi rin si pulis makakatanggap nun. Wala ring mga hazard pay. Mhm. Opo. Pero, attorney, hihintayin po ba ng NAPOLCOM na may magrereklamo? Or sapat na pa, like for example, no, yun po ang kukunin kong halimbawa, yung nag-viral, sapat na po ba yun para ang NAPOLCOM na lang ang mag-file ng case o kailangan pa rin natin ng complainant? Siguro, kahit sino po, RD? Sige. Yung i-explain ko lang yung context. Sa trabaho kasi ni NAPOLCOM, yung mandato talaga namin, yung ginagamit natin is generally oversight. No? Oversight agency sa kapulisan din natin. So, as an oversight agency, nakakaroon tayo ng dalawang main function. No? Yung tinatawag nating administrative control and operational supervision. No? So, yung kanilang mga ginagawa, from time to time, nag-ooperate sila because operation is very technical and kailangan yung highly trained ng kapulisan din natin. Pero sa administrative aspect, yung tinatawag natin na disciplinary mechanism, no? Personnel action over them. So, may dalawang rule na tinitingnan diyan. Mayroon kasi minsan na ang pinaka-purpose talaga diyan is mini-maintain natin yung standards ng kapulisan natin. Na kibali lang lahat ng kapulisan diyan ay dapat mayroong integrity, no? Walang bahid na pag-aalinlangan. So, minsan yung mga aggrieved party ay alanganin na magpa-file, no? So, kung mayroong magpa-file, that could be basis for us to act accordingly. Pero kahit walang magpa-file, kung mayroong mga insidente na mangyayari, mayroon pong tinatawag natin na motu proprio authority si NAPOLCOM. Hindi lang si NAPOLCOM, pati si PNP, no? May mga office din sa PNP na nagkakaroon sila ng motu proprio na kahit walang nagrereklamo, pag mayroong nakikitang ebidensya, pwedeng magkakaroon ng investigation. That would lead to the filing of a complaint and to the imposition of penalty after conviction in administrative proceedings. So kahit wala. Okay. Kahit wala. Parang narinig ko nga po yung term na yan sa nangyayaring impeachment trial ngayon. Nung in-interview yung NBI, yung ganyang term po. So mayroong ganun na trabaho si NAPOLCOM. Okay. Opo, so ibig sabihin, wala pa rin kawala kung talagang nagkaroon ng pagkakamali ang ating pulis sa paggamit ng baril. Yes, wala pa rin. No? Wala pa rin. Kasi mayroong katulad ng office namin, mayroon kaming mandato na i-maintain yung integrity ng isang tao as police personnel at saka yung integrity din ng buong opisina nila. Pero mayroon din sinusunod talaga diyan din na mayroon din talagang due process, may opportunity sila na magsubmit ng mga counter justification supported with counter evidence kasi may mga instances kasi na nagamit yung baril katulad ng ganitong sitwasyon. In every operation na mayroong ginagawa si PNP, may corresponding yan ng mga parameters. So, every time kasi na mayroong masugatan sa operation, mayroong namamatay, may opisina diyan na automatic talaga nagkakandak yung Internal Affairs Service, no? IAS, regional or provincial. Automatic yan, nagkakandak yan. And every time na magkakaroon ng kaso, ang pinaka standard na sinusunod is bibigyan niyang opportunity yung person, concerned person, tinatawag nating respondent, no? Sa amin, no? Administrative cases, respondent na ipahayag yung kanyang side. Kasi yung accountability or liability later on would be measured upon how the act is being reasonably happened or caused to be happened or yung reasons behind, no? Yun na nangyayari. For instance, mayroong subject for a warrant. Yung subject for a warrant, definitely may complaint din yan kasi kung wala namang complaint, wala namang warrant. Most possibly, may nagawa din siya na alleged krimen, no? Kasi eventually, kahit hinuhuli pa rin siya, at the end of the day, ang korte pa rin na magde-decide. So, sa point of perspective natin, nagiging subject siya sa
operation ng kapulisan. Pero hindi ibig sabihin na pwede na siyang babarilin. Pero may obligasyon ang pulis na dadalhin siya sa korte para mananagot doon. On the process, magkakaroon yun ng standard na susunod ba ng pulis ang kanilang tungkulin. Kasi sa tungkulin ng kapulisan natin, sinusunod pa rin yung hierarchy, no? Hierarchy ng importance, no? Protection of life, liberty, and saka property. Nangunguna pa rin yung buhay. So, as much as possible, kahit may warrant of arrest na yan, huhulihin na yan, inawawala na yung tinatawag natin na license to kill na pwede nang barilin. So, kahit number 1, number 2, mga wanted yan, ang ginagawa diyan is as service, no? The police are performing a service, no? Nagsiserve po sila ng warrant, serbisyo po 'yan, and magpa-follow pa rin sa standard that the time of service, they are bound to protect the lives of this particular subject under particular situations. Kaya nga, kung nagkakaroon ng sitwasyon na nagkakagipitan diyan, yung last recourse nila, pwedeng gagamit sila sa firearms in order to exercise their function to enforce the law and at the same time, correspondingly, for protection of their own lives. So yun pa rin ang sinusunod na standard yan. Now, if in case namamatay talaga yung subject, so makakaroon ng investigation yan kasi buhay yan eh. Kasi kung hindi yan the performance of duty, magiging homicide din yan na kaso. Tapos pag wala ring kalaban-laban yung namamatay kahit suspect yan or persons of interest, maging murder din yun ng kaso. So, yun yung mga tinitingnan din natin. Yan. So, ang standard talaga natin yan is ano ang nasa batas, anong nasa regulasyon, at saka nasunod ba yun din yan, even in the performance of their duty. Ibig sabihin, guided by standard talaga ang Yes. paghawak ng baril. Ng baril. Oo. Okay. So, talagang hindi pwedeng, hindi alam ng ating mga kapulisan yan dahil doon sila kumbaga doon sila mabubuhay kung papaano nila magagamit ng mabuti yung baril kasi nga may mga standard, may mga batas, may mga laws po tayo yan. ARD, dito po tayo sa gun safety and public awareness. Halimbawa po, may ano po ba ang dapat gawin kung may nakitang taong nagdadala o gumagamit ng baril sa paraang nakakatakot o halimbawa isang pulis, nakita natin na parang nakaka-alarma paano niya bitbitin ang kanyang baril. Ano po ba ang dapat gawin? Well, doon sa ating mga kababayan, no, pag makaka-witness sila ng ganyan or meron silang makitang ganyan, no, ang may advice lang natin is to report it immediately, no, to authorities, no. So sinong authority ba? Depende kung siya ay nasa isang barangay, pwede doon sa mga barangay officials. Kung meron namang police station na malapit sa kanya, pwede rin doon sa stasyon ng ating kapulisan, no. So i-report immediately dahil nga ang ating mga kapulisan, yung mga agents of the government, so to speak, no, and even if they are armed, meron ding certain protocols, no, paano gamitin ang baril at kahit yung paano nila kung if ever kaya nga may holster, no, hindi rin pwedeng yung i-display lang hawak-hawak ng baril. More so doon sa mga civilians, no, na bigyan din ng opportunity to own and possess a firearm, no? And of course, they have underwent yung standard procedure, pag-secure ng LTAP, yung tinatawag nating LTAP, yung license to own and possess firearms. Nag-undergo sila nag-take sila ng neuro examination, drug testing, and yung the usual protocol, no, before sila nabigyan ng LTAP, no? So, with more reason, kung ang makita natin na isang civilian, no, tapos dinidisplay in public yung baril niya, nakakatakot yan. So, ang advice natin sa ating mga kababayan to report it immediately to authorities, no? So, kung medyo malapit yung stasyon, kung nandyan naman yung mga barangay official, sa mga barangay official, kung hindi naman kaya ng barangay official kasi hindi naman armed sila, so i-report nila sa ating mga kapulisan, no? Na yung police station na nandyan sa area nila. Report immediately. Maisingit ko lang po. Alimbawa, siya ang napagtripan or siya ang nilapitan. Anong gagawin para hindi po maging provocative ang situation pa? Wala pong mangyaring mas malala. Kasi 'di ba minsan po pag prinubok mo lalo, hindi natin alam ano ang cost kung bakit niya yun binitbit, bakit niya tinutok sa iyo. Anong dapat ba gawin para walang may mamatay, walang masugatan, walang mabaril? Sige po. Siguro ang pinakauna is
talagang i-observe natin yung hindi maging mainit yung pag-uusap. O hindi rin maging mainit yung ulo. May naalaala ko the usual na hindi lang sa pulis o sa mga civilian. Nauusa kasi yung road rage. Kumuha ng baril. Opo. Tapos, So, siguro pwede kong ma-share personal point of perspective ko. Yung isang tao kasi hindi mo control. Pero yung emosyon mo, baka control mo. Okay. Kasi, merong golden rule. A corresponding action comes up with another corresponding reaction which could be lesser or more reaction. So, pag nakakaroon ng issue diyan sa isang sitwasyon, tapos ikaw ang napagkadiskitahan, siguro, pag nakita mo na medyo out of control na yung emosyon sa isa, huwag mo nang papatulan. Huwag nang sabayan. Huwag nang sabayan. Huwag nang sabayan, huwag nang papatulan, umiwas ka na lang. Kasi minsan, meron kasi tayong naobserbahan, I don't know kung common sa atin, sa Pilipino, sa atin na sometimes we are aware of our rights. We are asserting our rights. Tama naman din yan, pero baka yun ang magiging mitsa sa buhay natin. So, yun kasi ang mga situations. So, para sa akin, it does not need siguro expertise, pag-aralan pa. Pero una-una is that we are more familiar to ourselves than to any other person. Alam natin kung hanggang saan yung limits natin. Pero pag nakita natin na if I'm going to react more, to justify kasi alam kung tama ko, baka that will trigger more for the other person to react maging worse pa sa nangyayari. So, ang siguro observation natin diyan is to remain very, very calm. May self-control. May self-control tayo. And kung may self-control din naman sa kanya, baka nakita din the other person na kakalma din. Kasi, ito sa akin, respect is not being compelled to be rendered. Respect is to be given. And whatever you give, it will just naturally came back. So pag you are very, very respectful, you are very, very calm, baka the other person also would be. Pero the moment kasi nabubunat ka ng baril, baka yung other person mayroon ding baril. Baka maunahan ka. So yun yung mga basic na situation natin. Masishare ko lang. But these are not very, very technical things. Pero nakikita natin na in some road rage, yung simula lang sa kaunting bagay na hindi nagkakaintindihan, hanggang hindi nagkakaunawaan, hanggang nag-a-assert kung sinong tama, ako ba ang tama, ikaw ba ang tama, hanggang umabot na doon sa awayan, saka sa barilan. Ayan. So, eto naman po, Attorney De Lima, bago po ang ating message kasi wala na po tayong oras, no, marami pa sana akong itatanong. Kailan po ba dapat turuan ang mga bata or hindi po ba dapat turuan muna ang mga bata paano bumaril? Uy, ano yan? Actually ako, may 3 anak ako, no? Puro lalaki, no? And siguro call ng parents, no? Depende talaga yan. May nakikita tayo na may mga magulang, no? As early as 10 years old, 12 years old, nakikita natin, tinitrain na nila yung mga anak nila, yung basic gun handling, no? Wala there's no hard and fast rule, no? Anong edad, no? So, sa tingin ko, depende sa magulang based dun sa assessment nila sa level of maturity ng anak nila, no? Kasi may mga 18 years old na, pero baka isip bata pa. So, hindi pa yun yung right time na turuan mo sila paano gumamit ng baril, no? Kahit na ang intention ay for self-defense, for their own protection. Meron naman as early as 12, 13, diba? Very matured na, no? Iba yung level of maturity nitong batang to, no? Lalong-lalo ang tatay naman ay, let's say, ang trabaho niya ay nasa ibang bansa or nasa ibang bayan, no? At ang naiiwan ay etong ang nanay lang at ang anak niyang lalaki na panganay na 13-year-old at saka meron silang baby.
So may mga magulang na gusto niyang turuan na yung ang anak niya kasi ikaw yung maasahan dahil ikaw yung panganay and so on and so Tapos forth. No? lalaki pa. Yan. So yun, and there's no hard and fast rule pagdating dyan, and wala namang nakasulat dyan, no. But yun, yung may mga bata na exposed sa baril dahil nga ang tatay nila ay military personnel and police personnel, no, exposed sila, nakikita nila yung tatay nila may hawak na baril, so medyo kalmado lang kahit nakakita ng baril. May mga bata naman hindi pa nakakita ng baril sa palabas lang, no. So the moment makita pa lang ng tunay na baril ay kabado na, kinakabahan na. So depende talaga, no, sa pag-assess doon sa mga anak natin, no. At kung syempre ang magulang ay wala naman tayong ibang intention, kung tuturuan natin sila, i-expose natin sila sa yung baril, sa pag-train kung paano gumamit or paghawak ng baril, para sa protection naman nila yon, no. Pero sa batas natin, no, may mga certain requirements, especially sa pag-apply ng LTAP, no, license to own and possess firearms, no. So pwedeng ang tinuruan mo yung anak mo ng basic gun handling, but not necessarily yung anak mo ay qualified na to own and possess a firearm, no. So yan yung titingnan natin, no, para at least kasi baka atat na atat ka na, gusto mo yung anak mo 12-year-old marunong na gumamit ng baril, hindi naman pala qualified under existing rules, no, to own and possess a firearm. Hindi pa pala responsable na tulak mo lang tuloy siya para maging aggressive, no, at gamitin yun sa ibang paraan. Ayun po, oras po natin talagang short na po. RD, ano po ang ating message sa ating mga kapulisan sa tamang paggamit po ng kanilang baril? Ganon din po sa civilian na ayan, no, may mga loose firearms issue pa nga tayo. So, pero ano po ang message nyo sa pulis, sa civilian na may mga kanya-kanyang baril, of course, legal ang pag-own nila nito. Ganon din po ang message ni Attorney De Lima later po. Siguro sa mga kapulisan din natin, no, we are going to stick to the regulations. So, ang regulation talaga diyan, yung firearm natin, it's part of the mandate for protection, for law enforcement, and also for self-defense sa sarili nila. So, doon lang tayo i-evolve talaga. Sa mga civilian naman din natin, tingnan natin na yung firearms nandiyan sa atin, it's a matter of privilege. Tsaka, susundin pa rin natin yung mga standards. Otherwise, kung hindi natin napafollow yung mga standards at saka hindi natin makakaya na susundin yung mga regulasyon na inimpose ni government, parang siguro sasabihin ko na lang na wala tayong karapatan na hahawak ng baril. If ever na hindi natin kayang panindigan at saka i-comply at saka i-respeto yung siniset na standards, because ang baril ay isang tool for protection, saka dapat hindi siya nagagamit other than the purpose that it is being created in the machine itself. Kasi parang makina yung So, pwedeng magagamit sa masamang paraan, pero firearms are really designed, no, for good purpose, for law enforcement. So, sana doon lang mag-evolve yung context at saka yung isip natin kung if ever no, we're given one of those few, given the privilege to possess firearms, and for policemen, for them to use firearms in connection with the mandate of their respective functions. Ganun po. Yan, ganun din, no, sa ating mga kapulisan, as already discussed, no, by our regional director, no, there are already mechanisms that are in place, no, to ensure na itong mga kapulisan nila ay kailangan yung paggamit ng baril ay within due bounds of the law lang, no. Nabigyan din sila ng pagkakataon na makapagtrabaho sa gobyerno, maging miyembro ng Philippine National Police. Pero sabi ko nga, itong pagkakataon, itong opportunity ay may kaakibat na responsibilidad, no? Napakalaking responsibilidad, no? Yung
ang pagkakataon na ikaw ay nabigyan ng an armas, naisuhan ka ng armas, no? Pero napakalaki din ang responsibilidad. Kaya sundin lang natin kung ano yung standards, kung ano yung mga protocols that are already in place, yung mga mechanisms, no? And I'm sure, and sabi ko nga during their training doon sa training center, ay tinuruan sila not only yung basic gun handling, pero kung kailan gagamitin itong baril. Kung kailan lang pwedeng gamitin itong baril na to. Now, doon naman sa ating mga kababayan na nabigyan din ng pagkakataon to own and possess a firearm, alam ko you underwent all the tedious process kagaya ng pag-take ng neuro, nagkaroon din ng assessment yung PNP. Tiningnan nila kung ikaw ba ay karapat-dapat na maisuhan ng LTAP to own and possess this firearm. So, yun, wag nating gamitin itong dahil nabigyan tayo ng LTAP, meron tayong armas na maging abusado na tayo. At hindi yang rason para maging mas matapang tayo. 'Di ba? Sabi nila, kung may baril na, nagiging mas matapang ang tao. All the more na kailangan may restraint ang taong ito dahil nga meron na tayong baril, dapat kontrolin natin yung emosyon natin, kontrolin natin na especially kung tayo nagagalit, wag nating gamitin ang baril na yan, lalo na kung ang rason ay dahil galit ka, matapang ka, at gusto mong patunayan na ikaw ay tunay na lalaki, ikaw ay matapang at ikaw ay may baril at gagamitin mo yan sa masamang paraan, ay may corresponding action dyan. So, yun lang po. Ayan. In short po, may karapatan lang magkaroon ng baril yung may mga control sa kanilang sarili. At alam nila na ang purpose ito is to protect lamang. Sa mga parents po natin, kung gusto po natin balang araw maging PNP, part ng PNP ang ating anak, dapat ngayon pa lang po, bata pa lang sila, ina-address na natin yung mga anger issue nila. Yes, Oo. Kay dako kayo na nga factor nga usahay ang mga pulis kung nahimo na siyang, kung nakalusot man siya sa neuro, pero alam niya yung orientation, di ba? Malaking factor yan para pwedeng maging mapanganib ang buhay niya at ang buhay ng iba. Ayan, maraming salamat po sa ating mga naging guest ngayong araw na ito. At syempre, muli nakasama po natin dito ang mismong Regional Director ng NAPOLCOM, si Attorney Pablito M. Abad Jr. At syempre, si Acting Assistant Regional Director, NAPOLCOM 9, Attorney Alexis C. De Lima. Maraming salamat po, attorneys. Thank you. Ma'am, thank you po. Yes. Thank you po sa opportunity po. Maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig sa radyo at of course ang ating programa po ay ang Ahensya de Consensya. Maraming salamat pala sa ating technician Kuya Romel Paulino at Kuya Rolando Alfonso. Susunod na po ang programang Doctors Online at magkarinigan po tayo muli dito sa Ahensya de Consensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Muli, ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ito po ang Ahensya de Consensya, kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Consensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.